Ang alamat ng duhat. Si Duha at si Simang ay dalawa sa pinakamagandang dilag sa kanilang nayon. Pareho silang matalino at magaling sa iba't ibang bagay. Mula pagkabata ay sila na ang matalik na magkaibigan at madalas na magkalaro. Hanggang sila ay magdalaga ay hindi pa rin mapaghiwalay. Pangako nila ay walang makakasira sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi perpekto ang mundo at ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nasisira dahil sa lihim na inggit ni Simang kay Duha. Pareho silang maganda, ngunit bakit lahat ng mga binata sa kanilang bayan ay tila si Duha ang gusto? Pareho silang may galing at talento, ngunit bakit si Duha lamang ang napapansin at nabibigyan ng papuri? Pareho silang mabait, ngunit bakit maraming ibang kaibigan si Duha at siya ay isa lang? Ngunit nilabanan ni Simang ang inggit. Napagtanto niya, hindi niya kailangan ng maraming kaibigan. Isang kaibigan ay sapat na at si Duha iyon. Sabi niya, magiging masaya siya sa kaibigan sapagkat wala naman itong ginawang masama sa kanya. Isang tunay na kaibigan ay higit pa sa 100 kaibigang hindi naman totoo sa'yo. Simula noon, nakontento na si Simang kahit pa ang mga taga-nayon ay tila ayaw sa kanya. Bumalik ang saya at sigla ng kanilang pagkakaibigan ni Duha. Nagbago ang lahat nang makilala ni Simang ang binatang si Uhat nang mamasyal silang magkaibigan sa ibang bayan. Mabilis siyang umibig sa binata at tila suportado naman siya ni Duha. Naging malapit sina Simang at Uhat hanggang isang araw ay nagpahiwatig ito ng pagmamahal sa kanya. Hindi mapaglagyan ang saya ni Simang sapagkat may lalaking nagmamahal sa kanya at may matalik pa siyang kaibigang lagi sa kanyang tabi. Ano pa nga ba ang kanyang mahihiling? Isang araw ay nagpasya silang tatlo na mamasyal sa tabi ng ilog. Pagdating ni Simang sa lugar ng kanilang tagpuan, ay naandun na si Duha at Uhat na masayang nag-uusap. Kumaway sa kanya ang kaibigan nang makita siya nito. Ganon din ang kanyang nobyo. Ngunit bakit tila may takot siyang nararamdaman? Paano kung mahulog sina Duha at Uhat sa isa't isa? Paano na siya? Sino ang matitira sa kanya? Kaya nagpasya siyang ipaglayo ang kaibigan at nobyo. Pinagbawalan niyang makipagkita si Duha kay Uhat. Ganon din si Uhat kay Duha. Mabilis din siyang magalit kapag nababanggit si Duha sa pag-uusap nilang magkasintahan. Kahit papareho niyang mahal ang kaibigan at nobyo, hindi sila pwedeng magkagustuhan sa loob niya. Lumipas ang maraming araw ay hindi na binibisita ni Uhat si Simang. Labis itong ikinalungkot ng dalaga. Marahil dahil ito sa kanyang di magandang asal nitong mga nakaraang pagkikita nila. Sa isip ni Simang, pumunta si Simang sa bahay ni Duha upang maglabas ng sama ng loob at humingi ng payo. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang nobyo at kaibigan na magkayakap sa labas ng bahay ni Duha. Pigil ni Simang na huwag sumigaw, subalit nag-aalab ang kanyang damdamin. Kaya pala hindi na siya binibisita ng nobyo dahil nakatagpo na ito ng ibang minamahal at ang matalik na kaibigan niya pa. Paano nila ito nagawa sa kanya? Lahat na lang ba ay kukunin ni Duha sa kanya? Tumakbo si Simang palayo sa kinatatayuan ng dalawa habang umiiyak. Kinamumuhian niya ang kaibigan at nobyo. Sinusumpa niya na magbabayad ang dalawa. Sinumpa niyang magiging pangit sila at kakainin ng lupa. Ilang sandali pa ay biglang kumidlat at sumunod ay kumulog. Nanginig ang lupa at narinig niya ang sigaw ni Duha at Uhat. Bumagsak ang malakas na ulan kasabay ng malakas na ihip ng hangin.
Nakita niyang unti-unting lumobo sina Duha at Uhat, sabay ng pangingitim ng balat. Sumisigaw ang mga ito dahil sa kirot. Naguluhan si Simang sa mga pangyayari. Dumating ang mga taga-nayon sa lugar. "Mangkukulam! Salot!" Narinig niyang sabi ng mga ito. "Dapat ay hindi na natin tinanggap ang mag-inang iyan dito sa ating nayon. Lahi sila ng mangkukulam," sabi ng isa. Galit ang mga ito at sumisigaw sa kanya. Hindi makaimik si Simang dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nakikita na rin niyang kinakain ng lupa sina Duha at Uhat habang tumulong namang hilahin sila pataas ng ibang taga-nayon. "Ikaw ang mahal ko," sabi ni Uhat kay Simang habang iniinda ang sakit ng pagkakaipit sa lupa at paglobo ng katawan. "Masaya kaming nagkayakap dahil ibinalita ni Uhat ang pasya niyang pakasalan ka," sabi ni Duha habang umiiyak. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Simang nang mapagtanto ang pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat sapagkat tuluyan ng kinain ng lupa si Duha at Uhat. Sinikap ni Simang na ibalik sina Duha at Uhat gamit ang natitirang lakas at nagdasal siya ng taimtim. Isang liwanag ang biglang sumakop sa buong nayon. Pagkatapos niyon ay biglang nawala si Simang na parang bula. Pagkalipas ng ilang buwan ay may kakaibang tanim ang tumubo sa lugar kung saan kinain ng lupa sina Duha at Uhat. Lumago ito at naging puno at ilang taon pa ay namunga ng maliliit at maiitim na bunga. Tinawag nila itong Duhat. Sa huli, hindi man naibalik ni Simang sina Duha at Uhat mula sa lupa sa totoo nilang anyo, ay naibalik naman niya ito bilang puno na ang bunga ay nagbibigay ngayon ng sustansya at talaga namang kinagigiliwan ng marami. Ang alamat ng lamok. Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. Mataba ang lupang taniman dito at masaya ang mga tao. Subalit isang bagay ang kanilang kahinaan. Marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kung saan-saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, biglang nawala ang ilang mamamayan. Walang nakakaalam kung saan sila napunta. Habang tumatagal, padami ng padami ang nawawala. Kaya lumapit ang taong bayan sa kanilang makisig na hari upang humingi ng tulong. "Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan," wika ng hari. Araw at gabi, nagbantay ang mga kawal at mamamayan. Kahit halos mabulunan sila sa mabahong basura. Hanggang isang gabi, nakita nilang lumitaw ang higanteng si Amok mula sa paanan ng bundok. Agad nitong dinakma ang isang magsasaka at nilulon. "Wala nang sasarap pa sa maruruming tao," wika ng higante. Nanginig ang mga tao sa takot. "Wala tayong laban sa higante," wika ng isang binata. "Mabuti pa'y lisanin na natin ang Tungaw," mungkahi ng matatanda. Ngunit mariing tumanggi ang hari. "Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Kailangan nating ipagtanggol ito." Napansin ng hari na natutuwa ang higanteng Amok sa karumihan. "Nasasarapan siya sa ating dumi. Linisin natin ang bayan upang siya'y umalis." Nagwalis ang mga babae. Naligo ang mga bata. Naglaba ang mga lalaki. Naging malinis ang buong bayan. Ngunit nang muling lumusob si Amok,
hindi siya nasaktan sa mga palaso ng kawal. Nilulun niya ang ilan at dinakip ang iba. Wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya hindi siya mapatay. Paalala ng isang matanda. Ngunit saan ito naroon? Tanong ng hari. Walang nakasagot. Nag-isip ang hari ng paraan. Isang araw, nagkunwari siyang nahimatay at nagpadaig kay Amok upang mapasama sa mga dinakip. Nang dalhin siya sa kuweba ng higante, nakita niya ang isang batang higante na sasalubong kay Amok. Narito ang pagkain mo, ama. Matuto kang magtipid, marunong nang maglinis at magtago ang mga taong marurumi. Nang umalis si Amok, biglang bumangon ang hari at tinutukan ng espada ang batang higante. Sabihin mo sa akin, nasaan ang puso ng iyong ama? Sigaw niya. Nasa ilong! Ang puso niya! Nanginginig na sagot ng bata. Agad pinalaya ng hari ang mga bihag at binalikan ang higanteng Amok sa bayan. Umakyat siya sa puno at tinaga ang higante sa ilong. Napasigaw ito sa sakit at bumagsak. Pinagtulungan ng taong bayan na itali si Amok at ang anak nito. Dinala nila sa tambak ng basura ang mag-ama at sinunog. Habang nagliliyab, nagwika si Amok. Hindi daw sila mapapatay hanggat marumi ang paligid. Babalik sila at sisipsipin ang dugo ng mga tao. Natupok ang mag-ama at itinapo ng mga tao ang kanilang abo sa ilog. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang gabi, lumitaw mula sa maruming ilog ang maliit na insektong naninipsip ng dugo. Naalala ng mga matatanda ang babala ni Amok. Nilinis ng mga taga-tungaw ang kanilang ilog. Dumalang ang mga insektong sumisipsip ng dugo at mula noon, tinawag ng mga tao ang mga maliliit na nilalang na iyon na lamok. Ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, may isang hari na kilala sa pagiging istrikto at matuwid. Isang araw, may mga bilanggo na nakatakas mula sa kulungan. Labis na nagalit ang hari, kaya agad niyang ipinatawag ang kawal na nagbabantay noon. Nalaman ng hari na nakatulog ang kawal habang nagbabantay. Ipinaliwanag ng kawal na siya'y napuyat at napagod dahil inalagaan niya ang kanyang anak na may sakit. Ngunit hindi ito tinanggap ng hari. Galit na sinabi ng hari na dapat ay humingi siya ng kapalit upang maiwasan ang pagkakasala. Bilang parusa, ipinaaresto ng hari ang kawal at ikinulong ito. Nagmakaawa ang kawal na palayain siya dahil wala nang mag-aalaga at magtataguyod sa kanyang pamilya. Subalit matigas ang hari at hindi nagbago ang pasya. Nalaman ng asawa ng kawal ang nangyari at dali-dali siyang nagpunta sa palasyo upang pakiusapan ang hari. Ngunit hindi siya pinakinggan. Umiiyak siyang umuwi at taimtim na nagdasal na sana'y magkaroon ng solusyon sa kanilang problema. Makalipas ang ilang linggo, nagpalabas ng kautusan ang hari. Ang sinumang makapagdala ng kakaibang handog sa kanyang kaarawan ay pagkakalooban ng isang kahilingan. Naisipan ng ginang na subukan ng pagkakataon. Tinawag niya ang kanyang anak upang maghanap sila ng regalong hindi pa nakikita ng hari. Sa unang araw, bigo silang makahanap. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, isang matandang gusgusin ang lumapit at humingi ng pagkain. Bagamat gutom din ang ginang, ibinahagi pa rin niya ang kaunting baon sa matanda. Nagtaka ang anak at nagtanong, "Inay, bakit ibinigay ninyo pa ang pagkain natin?
Wala na nga po tayong makakain. Ngumiti ang ina at sumagot. Anak, mas nangangailangan si Lola. Huwag kang mag-alala. Makakahanap pa tayo ng paraan. Biglang nagliwanag ang paligid at nagulat ang mag-ina. Ang matanda ay nag-anyong isang maganda at marangal na diwata. Bilang gantimpala, sa kabutihang loob ng ginang, iniabot ng diwata ang 2 hugis pusong prutas na kulay berde. Ito ang tinatawag na mangga, sabi ng diwata. Itago mo ito sa bigasan at sa kaarawan ng hari, ihandog mo ito sa kanya. Sinunod ng ginang ang bilin at itinago ang mga prutas. Dumating ang kaarawan ng hari at nang ilabas ng ginang ang mga mangga, laking gulat niya. Naging kulay ginto ang mga bunga at ubod ng bango. Dinala ng ginang at ng kanyang anak ang mga prutas sa palasyo. Maraming tao ang may kanya-kanyang regalo. Ngunit nang maamoy ng hari ang mangga, agad siyang nabighani. Ano itong kakaibang prutas na dala mo, ginang? Ang bango at napakaganda. Tanong ng hari. Ngumiti ang ginang at sumagot. Maharli kang hari, ito po ay mangga. Ibinigay sa akin ng isang diwata bilang biyaya. Tinikman ng hari ang mangga at siya'y lubos na nasiyahan. Tinanong niya sa ginang kung ano ang kanyang kahilingan. Hindi nagdalawang isip ang ginang at sinabi, Ang nais ko po ay palayain ang aking asawa. Sandaling nag-isip ang hari, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Ipinag-utos niyang palayain ang kawal at iniutos din na itanim ang mga buto ng mangga upang muling matikman ang masarap na bunga. Makalipas ang ilang buwan, tumubo ang puno at namunga ng napakarami. Hindi lamang ang hari ang nakinabang, kundi maging ang lahat ng tao sa kaharian. Ang masarap na prutas na iyon ay kumalat sa iba't ibang lugar at hanggang ngayon ay tinatawag pa rin nating mangga. Aral ng kwento, ang kabutihang loob ay laging may gantimpala. Ang pagiging matuwid ay mahalaga, ngunit ang awa at pangunawa ay mas nagbubunga ng kabutihan. Ang alamat ng buwitre. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Bereti. Siya ang bunso ng isang mayamang pamilya na may malawak na lupain, masaganang pananim at maraming alagang hayop. Dahil siya ang paborito ng ama, nakukuha niya ang lahat ng kanyang nais. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may hinahanap si Bereti sa buhay. Mga bagay na hindi mabibili ng ginto at hindi matatagpuan sa loob ng kanilang bakuran. Isang araw, nakilala niya si Karing, anak ng kanilang tagalaba na si Aling Juana. Halos magkasing edad sila, kaya't agad silang nagkapalagayan ng loob. Ngunit magkaiba ang kanilang mundo. Si Bereti ay lumaki sa yaman, habang si Karing ay sanay sa hirap. Madalas itong magutom, kaya't ang kanyang pamilya ay naguhukay ng mga halamang ugat tulad ng gabi at tugi, o kaya namay namumulot ng mga tirang pagkain mula sa palengke at kabahayan. Labis na humanga si Bereti sa buhay ni Karing. Para sa kanya, kakaiba at masaya ang pakikipagsapalaran, ang paghuhukay ng mga ugat, ang paghahanap ng makakain, at ang simpleng pagsasalo sa hapagkainan kahit kaunti lamang ang pagkain. Sa piling ng kaibigan, naramdaman niyang buhay na buhay siya. Ngunit isang araw,
Nabalitaan ng kanyang ama ang ginagawa ni Beretti. Galit na galit ito. Hinanap niya ang anak at natagpuan sa may bukirin, kasama ng ilang bata. Hila-hila ang isang bagong namatay na kambing. Ayon kay Beretti, kinagat ng aso. Masaya pa itong nagwika. Aalisin namin ang balahibo at kakarnihin ito, ama. May makakain na kami ngayong gabi. Beretti, anak kita, at hindi ka pinalaking kumakain ng tira o karne ng hayop na namatay na. Nilalapastangan mo ang dangal ng ating angkan. Sigaw ng ama. Ngunit tumutol si Beretti. Ama, mas masaya akong kasama si Nakaring at ang kanyang pamilya. Hindi mahalaga kung magara ang pagkain. Ang mahalaga ay ang pagtutulungan at pagsasalo-salo. Lalong nag-apoy sa galit ang ama. At sa bugso ng damdamin, siya'y nakapagsalita ng isang sumpa. Kung iyon ang kaligayahan mo, Beretti, habang buhay mo nang makakain ang mga tira at laman ng mga hayop na namatay, mula ngayon, wala ka nang magiging katauhan, kundi ang hayop na nababagay sa iyong kagustuhan. Kinabukasan, hindi na muling nasilayan si Beretti. Ngunit sa may kabukiran, isang malaking ibon ang lumitaw. Malalaki ang pakpak, matalim ang mga mata, at kumakain ng bangkay ng baka. Nang ito'y makita ng mga tao, napabulala sila. Si Beretti? Siya ang ibong iyan? Simula noon, tinawag nila ang ibon bilang ibon ni Beretti. Ngunit kalaunan, nang hindi masambit ng mga bata ang kanyang pangalan, nagbago ito at naging buwitre. Sinasabi ng matatanda na hanggang ngayon, ang bawat buwitre ay alaala ni Beretti, ang batang naghanap ng buhay na kakaiba. Ngunit dahil sa sumpa ng ama, habang panahon ng kumakain ng mga tira at ng mga labi ng hayop, na namatay na. Ang alamat ng lambana. Noong unang panahon, sa isang liblib na kagubatan na laging mabango at puno ng bulaklak, naninirahan ang mga maliliit na nilalang na tinatawag na lambana. Sila ay kasinlaki lamang ng palad ng tao. May makikintab na pakpak na parang sa paru-paro at kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa bayan malapit sa gubat, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Siya ay mahilig sa mga bulaklak at halaman. Araw-araw, inaalagaan niya ang kanilang hardin at umaawit habang dinidiligan ang mga ito. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan, lihim siyang minamasdan ng mga lambana mula sa dahon at talulot ng bulaklak. Isang gabi, habang nagdidilig si Lira, biglang natuyo ang mga bulaklak na kanyang minahal. Isang matinding init at tagtuyot ang sumira sa buong nayon. Naluha si Lira at humiling ng tulong sa mga bituin. Kung may mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan, tulungan niyo po kaming muli. Nadinig ng mga lambana ang kanyang dalangin. Isa sa kanila si Dayang, ang pinunong lambana, ang nagpakita kay Lira. Maliwanag ang kanyang anyo at tila isang kumikislap na ilaw sa dilim. Lira, wika ni Dayang, narinig namin ang iyong wagas na panalangin. Dahil tunay ang iyong pagmamahal, tutulungan ka namin. Sabay-sabay na lumabas ang mga lambana mula sa mga bulaklak. Sa kanilang paligid, kumalat ang mga pinong pulbos na parang bituin. Dito muling nabuhay ang mga tuyong halaman at namulaklak ng higit na maganda kaysa dati. Ang buong hardin at kagubatan ay napuno ng kulay at halimuyak. Mula noon, naging bantay ng kagubatan ang mga lambana. Pinaniniwalaan ng mga tao
na sa bawat bulaklak ay may nakatirang lambana. Kapag ang isang tao ay nagmamahal sa kalikasan, magpapakita ang mga ito at magbibigay ng biyaya. Ngunit kapag may nanira o sumira ng mga halaman, itinatago ng lambana ang ganda ng kagubatan at pinarurusahan ang mapanira. Aral ng alamat, ang pagmamahal sa kalikasan ay nagbabalik ng biyaya. Ang maliliit na nilalang, tulad ng lambana, ay sumasagisag sa hiwaga at ganda ng kalikasan. Ang wagas na kabutihan ay laging may gantimpala. Ang bundok ng Kanlaon. Sa malayong lugar ng Visayas sa Negros Occidental, ay may isang hari na ang pangalan ay Haring Laon, na may mabuting kalooban at pantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga nasasakupan. Sa katunayan, ang kanyang mga magsasaka ay binibigyan niya ng kalahati ng kanyang mga aning pananim kapalit ng tapat na paglilingkod ng mga ito sa kanya. Isang araw, habang namamasyal si Haring Laon sa kanyang maluwang na bukirin, ay may napansin siyang kakaiba sa tuktok ng bundok, na tila isang malaking ulupong na may 7 ulo. Kaya agad siyang nagbalik sa kanyang kaharian upang utusan ang mga kawal na sugpuin ang natanaw niyang malaking salot sa tuktok ng bundok. At dahil sa dapit hapon na nang makarating at masabi ng hari sa kanyang mga kawal ang kanyang nakita, ay minabuti na niyang ipagpabukas na ang pag-akyat sa bundok dahil lubhang napakapanganib kung aabuti ng gabi sa bundok ang kanyang mga kawal. Malalim na ang gabi, ngunit gising pa rin ang hari dahil sa pag-iisip niya na baka sumalakay ang napakalaking ulupong na iyon sa kanilang lugar. Nasa ganong pag-iisip ang hari nang biglang makarinig siya ng mga sigaw at iyak ng mga tao sa labas ng palasyo. At nang biglang may tumawag sa hari na kawal, "Mahal na hari, sinalakay tayo ng salot na iyong namataan sa tuktok ng bundok." At agad na inutusan ng hari ang kawal. "Tawagin ang lahat ng kawal at sugpuin ang mapaminsalang salot na iyon." At agad sumunod ang kawal sa utos ng hari. Maya-maya pa ay nagbalik ang kawal na tila ba napakalungkot at siya ay nagwika sa hari. "Haring Laon, hindi po namin nasugpo ang salot. Ngunit amin siyang naitaboy pabalik sa tuktok ng bundok." Agad sabi ng kawal. "Kung gayon, ay mainam kahit papaano ay natigil ang kanyang pananalanta sa ating lugar." Ang sabi ni Haring Laon. At ilang beses pang naulit ang pananalanta ng napakalaking ulupong na may 7 ulo. Subalit hindi talaga kaya ng kawal ng hari ang ulupong dahil napakalaki nito at bumubuga pa ng apoy. Hanggang sa kumonsulta si Haring Laon sa mga pantas. May mga pantas na nagsasabi na mag-alay ng magandang dalaga sa malaking ulupong na may 7 ulo upang tumigil ito sa pamiminsala. Ngunit labag sa kalooban niya ang pasyang iyon sa kadahilanang may anak din ang Haring si Laon ng napakagandang dalaga. Labag man sa kalooban niya, ay pinaabot pa rin niya sa mga nasasakupan niya ang balitang iyon. At sa takot ng mga kadalagahan na baka sila ang gawing alay sa ulupong, ay pinintahan nila ang kanilang mga mukha upang matakpan ang kanilang mga kagandahan. At nang maglibot na ang mga pantas upang pumili ng dapat ialay sa ulupong, ay wala silang mapili dahil ang lahat ng dalaga ay nagmistulang nasunog ang mukha nang dahil sa apoy na ibinubuga ng ulupong na may 7 ulo. At bigong bumalik ang mga pantas sa kaharian. "Mahal na Haring Laon, wala po kaming napili dahil lahat sila ay nasunog ang mukha
nang abutin sila ng apoy na ibinubuga ng higanteng ulupong. Sabi ng unang pantas. Subalit, si Prinsesa Talisay na lamang po ang natitirang maganda sa ating lugar. Ang sabi ng ikalawang pantas. At nalungkot ang Haring Laon sa kanyang narinig. Aking amang hari, kung ako na lamang ang tanging pag-asa upang matigil ang pamiminsala ng ulupong, ako po ay pumapayag na maging alay. Ang matapang na wika ng prinsesa. Samantala, isang banyaga ang nakabalita sa pananalanta ng ulupong. Inalok ng binata ang hari ng kanyang tulong at nagsabi na siya ang pupuksa sa malaking ulupong na may 7 ulo. Matapang ka, binata. Kung mapapatay mo ang salot na ulupong, ay ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking yaman. At ipapakasal ko rin sa iyo ang kaisa-isa kong anak na si Prinsesa Talisay. Ang wika ng hari sa matapang na binata. Lingid sa kaalaman ng marami ay may kapangyarihan ang binata na makipag-usap sa mga hayop at insekto. Kaya sa kanyang paglalakbay ay kinausap niya ang Haring Langgam na tulungan siyang sugpuin ang higanteng ulupong sa pamamagitan ng paggapang nila sa katawan nito at kagatin ang ulupong. Malapit na siya sa tuktok ng bundok nang makasalubong niya si Haring Putakti at sinabi niya ang pakay niya sa bundok at humingi siya ng tulong dito. Napupugin nila ang mata ng ulupong upang hindi ito makakita. At sumang-ayon naman ang Haring Putakti sa kanyang plano. At sumapit sa tuktok ng bundok at nagsimula ng gumapang ang mga langgam sa katawan ng ulupong. At sinugod ng mga putakti ang mata ng ulupong. At hindi na alam ng ulupong ang kanyang gagawin dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. At sa gitna ng labanan ay napadaan ang mga uwak at pinakiusapan ito ng binata na tulungan siya sa pagsugpo sa malaking ulupong. At hindi naman siya nabigo. Dahil tinulungan siya ng mga uwak, pinagtutukhan nila ang 7 ulo ng ulupong, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na mapugot ang bawat ulo ng malaking ulupong. At siya'y nagbalik sa kaharian na dala ang 7 ulo ng higanteng ulupong. At agad nakarating ang balita kay Haring Laon at sinalubong niya ang magiting na binata. Binati ng hari ang binata sa tagumpay nito. Hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Wika ni Haring Laon. Khan po ang aking pangalan, mahal na hari. Matuling tugon ng magiting na binata. Tinupad ng hari ang kanyang pangako na ang kalahati ng kanyang yaman ay ibibigay niya kay Khan. Pati ang pangakong pagpapakasal kay Prinsesa Talisay. At masaya naman silang nagsama bilang mag-asawa. At ang bundok ay pinangalanan na Kanlaon upang sa pag-alala sa katapangan ni Khan at kabaitan ni Haring Laon. Bakit masustansya ang ampalaya? Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang hardin na pinamumunuan ni Inang Kalikasan, ay masayang namumuhay ang iba't ibang gulay. May makukulay na kamatis, matatabang kalabasa, mahahabang sitaw, at mababangong sibuyas. Lahat sila ay nagkakaisa at nagtutulungan upang mapanatiling maganda ang kanilang hardin. Isang araw, habang nagtatampisaw sa hamog si Ampalaya, biglang may bumagsak sa kanyang harapan. Isang ibon na mensahero ni Inang Kalikasan. Halos wala na itong buhay. Agad niya itong binuhat at inalalayan. Kailangang maipaalam sa lahat ng gulay
na darating si Inang Kalikasan bukas ng umaga. Mahinang sabi ng ibon bago tuluyang pumikit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ampalaya. Kahit tirik na tirik ang araw, isa-isa niyang pinuntahan ang lahat ng gulay upang ipaalam ang mahalagang balita. Naku, salamat Ampalaya, sabi ni Kamatis. Napakahalaga niyan, dagdag ni Upo. Pagod man at pawis na pawis, hindi tumigil si Ampalaya hanggang masabihan ang lahat. Kinabukasan, araw ng linggo, ay dumating si Inang Kalikasan. Puno ng kasiyahan ang buong hardin. Isa-isang tinawag ang mga gulay, kamatis, kalabasa, sitaw, sibuyas at iba pa. Masigla silang nagtayuan at nagpalakpakan. Ngunit nang tawagin si Ampalaya ay wala ito. Nasaan si Ampalaya? Nagtatakang tanong ni Inang Kalikasan. Mabilis na naghanap ang mga gulay. Doon nila nakita si Ampalaya sa lilim ng puno. Kulubot ang balat at tila natutuyo. Naawa si Inang Kalikasan. Anong nangyari sa iyo, mahal kong Ampalaya? Masyado pong mainit kahapon, Inang Kalikasan. Nilakbay ko po ang buong hardin upang iparating ang inyong mensahe. Mahinang tugon nito. Napangiti si Inang Kalikasan. Napakabuti mong nilalang. Dahil sa iyong kabaitan at sakripisyo, hindi ko man maibabalik ang kinis ng iyong balat. Pagkakalooban kita ng ibang biyaya. Itinaas ni Inang Kalikasan ang kanyang mga kamay at tinig ng hangin ay bumalot kay Ampalaya. Binabasbasan kita ng sustansya na magpapatibay ng dugo at magpapalusog sa mga kakain sa iyo. Magiging mapait ka man, taglay mo ang kabutihang magpapagaling sa marami. Simula noon, naging kilala si Ampalaya bilang pinakamasustansyang gulay. Nasa hapagkainan man o nasa butika, ang kanyang bisa ay hinahangaan ng lahat. Aral ng kwento, ang kabutihan at sakripisyo ay may gantimpala. Minsan, ang mga mapapait na karanasan ay nagbubunga ng kabutihan at kalusugan. Tulad ni Ampalaya na bagaman mapait ay nagdadala ng kagalingan sa marami. Ang pakikipagsapalaran ni Pilandok. Malayo na ang nilakbay ni Pilandok. Galing pa siya sa kanyang bansa na Malaysia. Dala ang kanyang mahigpit na ugali sa paglalakbay at ang kanyang di matatawarang talino. Mahilig siyang gumala at tuklasin ang iba't ibang lugar. Sa dami ng kanyang nilibot, kung saan-saan na siya nakarating. Ilog, kagubatan, at maging mga isla. Isang araw, habang naglalayag siya sakay ng kanyang maliit na bangka, natanaw niya ang isang magandang isla na nababalutan ng mga luntiang puno at pinapalamutian ng asul na dagat. Aha! Isang isla na naman! Masiglang sigaw ni Pilandok. Tahimik siyang naglakad sa dalampasigan, pinagmamasdan ang kagandahan ng paligid. Nang bigla niyang marinig ang malakas na tunog ng isang gong na tila nagpapaalarma sa lahat. Agad siyang umakyat sa pinakamalapit na puno upang silipin kung ano ang nangyayari. Mula roon, nakita niya ang mga katutubo ng isla na nagtatakbuhan. Dala ang takot at pangamba sa kanilang mga mukha. Habang minamasdan niya ang kaguluhan, napansin niya ang isang batang katutubo na nagkukubli sa likod ng makapal na mga halaman. Nilapitan niya ito at marahang nagtanong, Kaibigan, anong nangyayari rito? Nanginig sa takot ang bata.
May dumating pong mga pirata. Mahina nitong bulong. May hinahanap silang manok na umaawit. Kapag hindi nila ito nakita, siguradong sasaktan nila ang lahat ng mga tao sa isla. Napatigil si Pilandok. Sa kanyang tabi ay dala niya ang kanyang alagang manok. Hindi ito ordinaryong manok, kundi isang matapang at matunog ang tilao. Bagay na maaaring ipagkamaling isang mahiwagang ibon. Mukhang may paraan. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa kuta ng mga pirata, kung saan naghihintay ang kanilang pinuno na si Aslik, isang malupit at sakim na leader na kilala sa buong dagat. Pirata! Sigaw ni Pilandok. Narito ang hinahanap ninyo. Itinuro niya ang kanyang manok. Ito ang manok na umaawit. Ngunit hindi ko ito basta-basta ibibigay. May kondisyon ako. Napakunot ang noo ni Aslik. Sino ka? Para mag-utos sa akin. Singhal nito. Ngumiti si Pilandok. Walang ang nakakaalam kung paano paawitin ang manok na ito. Kung nais mong marinig ang awit nito, paalisin mo muna ang lahat ng tao sa isla. Sa gayoy, walang hahadlang sa inyo at walang makakaangkin ng awit maliban sa iyo. Nagdilim ang mga mata ni Aslik. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. Ang ideya na siya lamang ang makakarinig ng mahiwagang awit ay nagbigay sa kanya ng matinding pagnanais. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan. Palayasin ang lahat ng katutubo. Sa akin lamang ang manok na ito. At ganoon nga ang nangyari. Ang mga tao ng isla ay ligtas na nakalikas dahil sa talino ni Pilandok. Pagkaraan, iniabot niya ang manok kay Aslik. Tandaan mo, wika ni Pilandok. Kapag bilog lamang ang buwan, umaawit ang manok na ito. Sa ibang oras, kahit anong gawin mo, hindi mo ito mapapakanta. Masayang tinanggap ni Aslik ang manok. Tiwala na makakarinig siya ng kakaibang himig. Ngunit nang tumingin siya sa kalangitan, wala namang bilog na buwan. Samantala, nakabalik na si Pilandok sa Malaysia, ligtas at masaya. Samantalang ang mga katutubo ay nakahanap ng bagong isla na kanilang matitirhan. Doon ay namuhay silang payapa at malayo sa banta ng mga pirata. Ngunit si Aslik at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling naghihintay gabi-gabi. Umaasang aawit ang manok. Hanggang sa sila ay tumanda at mawalan ng lakas. Ang manok ay nanatiling tahimik. Tila ba pinagtatawanan sila sa kanilang kasakiman. At mula noon, kumalat ang balita tungkol sa katalinuhan ni Pilandok. Ang tusong manlalakbay na kayang gamitin ang kanyang isip upang talunin kahit ang pinakamasasamang nilalang sa dagat. Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon ay may isang dalagang nagngangalang Rosa. Siya ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang ganda, kundi dahil din sa kanyang mapupulang pisngi na animoy laging may dalang hiya at saya. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nahuhumaling at nagnanais na siya'y ligawan. Isang araw, pag-uwi ni Rosa mula sa bukirin, nadatnan niya sa kanilang bahay ang isa sa kanyang mga masugid na manliligaw na si Antonio. Nandun ito at taimtim na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang upang humingi ng pahintulot na ligawan siya. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang sapagkat si Antonio ang unang nagpakita ng tapang at respeto na umakyat ng ligaw sa kanilang tahanan. Kaya't buong pusong ipinahintulot ng mga magulang na suyuin ni Antonio ang kanilang anak. Hindi nag-aksaya ng panahon si Antonio.
Ipinakita niya ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagsisilbi at pagbibigay ng dote sa pamilya ni Rosa. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob ng dalaga sa masigasing na binata. Sa bawat araw na lumilipas, naman ni Rosa ang sinserong pagsisikap ni Antonio. Ngunit dumating ang araw na dapat sana'y sasagutin na ni Rosa ang kanyang manliligaw. Buong kaba at pananabik siyang naghintay sa tagpuan, subalit hindi dumating si Antonio. Nang siya'y magtungo upang alamin ang dahilan, doon niya narinig ang binata habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sa halip na katapatan, tawa at pangungutya ang kanyang natunghayan. Nalaman ni Rosa na siya'y pinaglalaroan lamang ni Antonio at ang lahat ng kanyang ipinakitang kabutihan ay pawang kasinungalingan. Parang gumuho ang mundo para kay Rosa. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Umiiyak siyang umuwi, subalit hindi niya nagawang ibahagi ang kanyang hinanakit kahit sa mga magulang na nag-aalala sa kanya. Kinabukasan, naglaho na lamang si Rosa at hindi na muling nakita ng mga tao sa nayon. Ilang araw ang lumipas nang may napansin ang mga tao sa lugar ng kanilang tagpuan. Isang kakaibang halaman ang tumubo roon. Mula sa halamang iyon ay sumibol ang isang bulaklak na kulay pula, kasing pula ng mga pisngi ni Rosa. Tinawag nila itong rosas bilang pag-alala sa dalagang nagmahal ng tapat, ngunit nasaktan. Ngunit hindi lamang ang ganda ang iniwan ng bulaklak na ito. Napalilibutan din ito ng matutulis na tinik na pinaniniwala ang simbolo ng pagbabantay ni Rosa sa kanyang sarili. Para bang nagsasabing, walang sino man ang maaaring magtamo ng tunay na kagandahan at pagmamahal ng hindi handang masaktan at magpakita ng katapatan. Mula noon, ang rosas ay naging tanda ng wagas na pag-ibig, kasabay ng paalala na ang tunay na damdamin ay dapat pahalagahan at hindi dapat paglaruan. Ang alamat ng lambana. Noong unang panahon, sa isang liblib na kagubatan na laging mabango at puno ng bulaklak, naninirahan ang mga maliliit na nilalang na tinatawag na lambana. Sila ay kasinlaki lamang ng palad ng tao. May makikintab na pakpak na parang sa paru-paro at kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa bayan malapit sa gubat, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Siya ay mahilig sa mga bulaklak at halaman. Araw-araw, inaalagaan niya ang kanilang hardin at umaawit habang dinidiligan ang mga ito. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan, lihim siyang minamasdan ng mga lambana mula sa dahon at talulot ng bulaklak. Isang gabi, habang nagdidilig si Lira, biglang natuyo ang mga bulaklak na kanyang minahal. Isang matinding init at tagtuyot ang sumira sa buong nayon. Naluha si Lira at humiling ng tulong sa mga bituin. Kung may mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan, tulungan niyo po kaming muli. Nadinig ng mga lambana ang kanyang dalangin. Isa sa kanila si Dayang, ang pinunong lambana, ang nagpakita kay Lira. Maliwanag ang kanyang anyo at tila isang kumikislap na ilaw sa dilim. Lira, wika ni Dayang, narinig namin ang iyong wagas na panalangin. Dahil tunay ang iyong pagmamahal, tutulungan ka namin. Sabay-sabay na lumabas ang mga lambana mula sa mga bulaklak. Sa kanilang paligid, kumalat ang mga pinong pulbos na parang bituin. Dito muling nabuhay ang mga tuyong halaman
at namulaklak ng higit na maganda kaysa dati. Ang buong hardin at kagubatan ay napuno ng kulay at halimuyak. Mula noon, laging bantay ng kagubatan ang mga lambana. Pinaniniwalaan ng mga tao na sa bawat bulaklak ay may nakatirang lambana. Kapag ang isang tao ay nagmamahal sa kalikasan, magpapakita ang mga ito at magbibigay ng biyaya. Ngunit kapag may nanira o sumira ng mga halaman, itinatago ng lambana ang ganda ng kagubatan at pinarurusahan ang mapanira. Aral ng alamat, ang pagmamahal sa kalikasan ay nagbabalik ng biyaya. Ang maliliit na nilalang, tulad ng lambana, ay sumasagisag sa hiwaga at ganda ng kalikasan. Ang wagas na kabutihan ay laging may gantimpala. Thank you for watching. Please subscribe.